Naku po, matindi ho ito. Kalalabas lang na balita, Sara Duterte kukunin, arestuhin din ng ICC. Aba, ay hari na ho. Wala na ho itong lusot. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, breaking news. Mainit-init pa lumabas sa balita ngayon na itong si Sara Lustay Duterte, ang kanyang pangalan ay kasama, biglang ika nga po ay kukunin na din, aarestuhin ng ICC. Aba, ay sama-sama na ho sila doon sa kulungan. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Please subscribe my YouTube channel. Pasensya na po sa audio ko at ako'y namamalad. Eto, at bago tayo magpatuloy, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo na kunin na lang ng ICC at ikulong sa dahig Netherlands itong si Sara Lustay Duterte? Bukas po ang comment section, inaanyayahan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Nako, ay ito na nga ang sinasabi ko. Hindi na po tayo magtataka dahil noong pa man ay lumabas sa website ng ICC na mayroon pang 8, kung hindi ako nagkakamali, na mayroon pang 8 na nakasangkot itong si Digong Duterte dito ho sa Crimes Against Humanity. At nandun din ho sa website ng ICC na tiningnan ko pa ito last year pa, na nandoon po ang mga lalabasan ng arrest warrant. Marami ho, 8. Kaya lang may mga takip ho ang pangalan, mga kaibigan. But sa puntong ito ho, ay lumabas ang balita, mainit-init pa, na itong si Sara Lustay Duterte ay kasama pala sa kukunin na din ng ICC at ilalabas na ang arrest warrant. Aba, pag nagkataon ho, mga mahal kong taga-subaybay, ay sama-sama na ho sila doon sa bagay. Ang gusto naman ito ho ay magpapasko sa kulungan diyan po sa dahig Netherlands upang dalawin si Digong Duterte doon magpapasko. Kaya lang kakaiba ho ito ngayon dahil hindi na ito dadalaw ho, ikukulong na diyan sa dahig. Ay kumusta naman si Bato? Mga kaibigan, ito ho, complete details ibabahagi ko po sa inyo. Shoutout po sa lahat, kumusta po kayo? At may init-init pa. Nako, ay matindi ho ito. Kaya medyo mababanggit na ho ba doon kung sino ang mga inisyuhan ng arrest warrant? Kasi po ngayon, wala pa hong confirmation kung meron na bang arrest warrant talaga sa ICC, si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, sa parang tinatawag na confirmation of charges hearing, dun yung diskusyon yan, hindi mababanggit ang ibang tao. Yun yung tansya ko kasi ingat na ingat yung ICC na hindi masangkalan yung pag-aresto nung dagdag pang tao. Bagaman ayun, kaya pala nililihim, hindi binabanggit dahil ayaw malaman na sila ho ay lalabasan ng arrest warrant para biglang arestuhin. Sa bagay, probe na ho ito. Katulad na nangyari kay Digong Duterte. Bigla anong inaresto, mga kaibigan, dahil hindi pinaalam na lalabas na ang arrest warrant. Ang gustong ipunto dito ni Attorney Conte, ito po si Attorney Conte ang nagsasalita, ay ganun din ang mangyayari. Kaya't lihim na kahit itong mga pangalan na ika nga po'y kilala natin ay hindi po sinasabi na sila ay sangkot, sapagkat para ho sila ay mahuli kapag nilabasan ng arrest warrant. Tingnan nyo ho si Bato, nasaan po ngayon? Bagamat ang nagkumpirma lang ay ang ating ombudsman na mayroon siyang arrest warrant sa ICC. Aba, ay bigla hong nagtago. Diyan po sa loob ng imbornal. Hanggang ngayon ho, ay nasa loob ng imbornal. Hindi ho lumalabas dahil natakot sa ICC warrant. Eto pa, mga kaibigan, sa bandang gitna, ay ipapaliwanag ko sa inyo. Itong ika nga po'y kasama ang pangalan ni Sara Lustay Duterte na kukunin ng ICC upang ikulong sa dahig Netherlands. Ito po.
dun sa pre-confirmation brief. So may dokumento na naglalaman ng parang listahan ng mga co-perpetrators ni Duterte. 8 pangalan. Kaya lang redacted Pero may indicators, yung isa close enough, blah 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 to this person. Tapos may ilang mga police officers, tapos may ilan din na sinasabi appointed. Kaya medyo mahihinuha mo na, naku, ito tong mga taong ito. Kaya para sa akin, even dun sa kaso ni Duterte, malinaw yung papel ni Bato de la Rosa. Pero yung kay Bato de la Rosa, kung sakasakali, ay hiwalay na kaso pa. Okay, opo. Sige, so pwede po, ma'am, pwede pong mangyari na magpatuloy yung pong determination po nitong kasong itong kinakaharap ng dating Pangulo, and then magkaroon doon po ng desisyon next naman, up and coming, yung pong sinasabi na iba pa nasangkot dito. Kagaya po, umano ni Senator Bato de la Rosa. Pwede pong ganun. Ay nabanggit na naman ang pangalan Bato de la Rosa. Ay paano yung kay Sara Duterte? Mga kaibigan, tapusin muna natin ito. Mangyari, ma'am? Yes, Manong Ted. Talagang magkahiwalay kasi yung proceedings. Kaya ibang kaso yung kay Bato, pero posibleng ma-mention. Okay, sige po. Ayun, napakaliwanag mga kaibigan. Sana ho ay naunawaan nyo ang gusto nga ipahiwatig ng balitang ito buhat kay Ted Filon. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Datapwat sa puntong ito ay nasabi ho natin na itong si Sara Lustay Duterte ay kasama sa aarestuhin at lalabasan ng arrest warrant kapag dumating. Ika nga po ay tama nga panahon na malapit na po ngayong early 2026 ayon po sa nakuha nating impormasyon. Sapagkat ang dami ho ang nagbibigay ng anumang public opinion. Dito ho sa post na ito babasahin ko na ang sabi dito, ang unang-una ay kasama si Bato, si Bongo at si Sara Lustay Duterte, at mayroon pang ibang PNP na retired. Kahit hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news, kahit ito basahin nyo ho dito sa post at interview ni Attorney Conte dito kay Ted Filon, yan ho mga kaibigan, sa News 5 ay nandiyan po ang karamihan na napakaraming nagbibigay ng kanilang public opinion na kasama si Sara Lustay Duterte sa kukunin at lalabasan daw ng arrest warrant. Yan ay pawang public opinion mga kaibigan. Kasama si Sara Lustay na lalabasan ng arrest warrant at aarestuhin ng ICC. Ang dami hong nagbibigay ng anumang public opinion. Ay kayo ho ba'y naniniwala mga kaibigan na itong si Sara Lustay Duterte doon sa 8 co-perpetrator ni Digong Duterte, 8 kasangkot pa na nasa website ng ICC, ba't ang pangalan ay nakatakip? Kasama ba doon itong si Sara Lustay? Tinatanong ko po kayo kung pwede lang magbigay po kayo ng anumang public opinion. Kasama ba o hindi? Sapagkat ang dami ho ang nagbibigay ng kanilang komento na kasama si Sara Lustay Duterte sa pamamagitan ng anumang public opinion. Muli po, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Sa like ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.